Matthew 24 verse 4, sabi ng salita ng Diyos, sumagot si Jesus, mag-ingat kayo upang hindi kayo mailigaw ni numan. Maraming paparito sa pangalan ko at magpapanggap na sila ang Kristo at marami silang maililigaw. Verse 6, makinig kayo o makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita kayo ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mabahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon. Bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom, lindol sa maraming lugar at lilitdol sa maraming lugar. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng paghihirap tulad ng isang babaeng manganganak. Pagkatapos kapupuotan kayong lahat dahil sa inyong pagsunod sa akin, isasakdal kayo upang pahirapan at patayin. Verse 10, at dahil dito marami ang tatalikod sa kanilang pananampalataya, mapupuot sila at magtataksil sa isa't isa. Marami ang magpapanggap na propeta at ililigaw nila ang mga tao, lalaganap ang kasamaan, kaya't manlalamig ang pag-ibig ng marami. Ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Papangaral sa buong sanlibutan ang magandang balitang ito tungkol sa kaharian ng Diyos upang magsilbing patotoo sa lahat ng mga bansa at sa kadarating, hallelujah, ang wakas. So yung pag-uusapan natin ngayon, wars and rumors of wars are part of our future. Are part of the future. Ito'y parte, no? Digmaan, kahirapan. Actually, ang ating Panginoong Hesus ay nag-prophesy, no, ng mga bagay na ito na siyang parating. Sa latter days, papunta sa katapusan ng sanlibutan, no? Kahirapan, digmaan, ito ay babala na o warning na ito ay mangyayari sa ating buhay na hindi mapipigil. No, napakaraming mga prophecy patungkol sa end times, sa kaguluhan na mangyayari sa mundo bago matapos. No? At isa sa pinakamalaking tawag ito yung pinakamalaking signs, no? Ay itong bansang o bayang Israel. Ito yung pinaka-center, no? Ang world center ng timeline ng plano ng buhay ng mga tao dito sa mundo. So last week nakatutok na naman ang buong mundo sa pangyayari na sumiklab ang digmaan, di ba? Alam niyo sa balita. Sa Iran, pumaas na naman ang mga gasolina. Lahat, hirap na naman ang mga bilihin. Affected ang lahat. Sa gera, digmaan, na ang tagal mula pa noon, na ang lahat ng mga katabing bansa ng bayan ng Israel ay galit na galit sa kanya at gusto siyang lipulin. So kung pag-aaralan natin to, babalik tayo sa history. Bakit ba itong bagay na ito, bakit ba itong conflict na ito ay napakatagal na, walang katapusan, no? At bakit ba ang daming bansa na galit, di ba, sa Israel? Majority yung mga Arab countries, Muslim countries, talagang merong hatred talaga, no? Merong galit, no? At bakit
Sila ay wala silang ibang aim, wala silang ibang pangarap, wala silang ibang ipinagsisigawan o pinagdarasal kung hindi ang destruction ng Israel. No? So madaming galit sa bayan ng Diyos. Alam natin kung babalikan natin yung past ng history, kung bakit ito nangyari. At ito'y alam naman natin kung kayo ay Bible reader, kung kayo ay nasubaybayan nyo yung mga dati nating pag-aaral, no? Yung bayan ng Israel simulat sa pool, no? Na sila ay ilabas ng Panginoon mula sa Ehipto ay hindi na naubusan ng digmaan sa kanilang existence. Part na yon ng kanilang buhay. Hanggang ngayon, hindi ito titigil at sabi ng Word of God, hanggang sa katapusan ng mundo, ito'y mangyayari at mangyayari. Kaya kung ikaw ay Bible reader, kung nasusubaybayan mo, inaaral mo or ikaw ay mahilig magbasa ng Bible, alam mo ang history ng kasaysayan ng daigdig, kasaysayan ng Israel, ito'y hindi na bago sa iyo, ito'y nahula na, ito'y sinabi na, ang mga prophet, Ezekiel, Daniel, at napakarami pang mga propeta ng Panginoon. At ito na nga ang nangyayari sa ating henerasyon ngayon. So kung babalikan natin in 1306 AD o 136 AD, alam natin na ang bayang Israel, ang Jerusalem ay nasakop ng napakaraming imperyo. Palit-palit na kung sino ang mga nag-reign, no? na empire hanggang sa dumating sa Roman Empire. Ito ay sakop, sila ay nandoon. Kasi dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelita, ang kanilang bayan ay nahati, ang kanilang kaharian ay nahati, at pareho itong napailalim ng tinatawag na captivity ng mga empire nung kanilang panahon. Noong 136 AD, si Emperor Hadrian, ito yung dahilan kung bakit nawala ang mga Jew sa kanilang bayan. Dahil ang mga Jew o ang mga Hudyo sa Israel ay kanyang ipinakalat sa sa buong imperyo ng Roma nung panahon na iyon. Dahil siya ay napupuot, dahil siya ay nagagalit. Di ba? At ang Israel, ang Judea ay pinalitan niya ng pangalan at tinawag niya itong Palestina. Kaya yun yung cause ng conflict ng Palestine, ng Israel, sa Gaza, sa West Bank, dahil nag-aagawan sila ng teritoryo, ng bansa. Pero originally, ang nakaposisyon talaga doon, ang linagay talaga ng Diyos doon, ay ang mga Jew o ang mga Israelites. Pero dahil nga sa galit ng emperador, sila ay pinalaya sa sarili nilang bayan. Di ba? At ikinalat sa lahat ng bansa na sakop ng imperyo ng Roman nung panahon na iyon. So historically, kinalat sila. At yung kanilang lungsod, pinalitan ng pangalan ng Palestina. Di ba? Napakatagal na panahon, sila ay humayo, sila ay kumalat sa buong mundo. Saan-saan lang sila, sa Europe, sa West. Yung iba, nandoon sa mga Arab nations. Yung iba naman sa Africa na punta. Di ba? Yung iba sa may napadpad sa bandang UK, sa United States. So kumalat, no, ang kanilang mga salinlahi. Pero ito'y prophecy na rin, nasabi ni Lord, dahil sa katigasan ng inyong ulo, kayo'y kakalat sa mundo. Mawawalan kayo ng bayan. Mawawalan kayo ng bansa. At dahil nga dyan, sila ay ibinenta, naging slaves sa maraming territory. Di ba? At sila na kinalimutan na sila ng mundo. Hanggang sa dumating yung tinatawag nating, di ba, Holocaust.
kung saan, alam nyo yun, World War II, kung saan marami sa mga Jew ang pinapatay ni Hitler, Nazi Party leader. Di ba? Naging supreme leader ng Germany at dahilan ng World War II. At over 6 million na mga Hudyo ang namatay. Sino nakakaalam ng history na yon? O marami sa atin walang pakialam, bahala kayo dyan. Di ba? Makasaysayan. 6 na milyon na mga Hudyo ang pinatay sa torture, sa pagkagutom, sa meron pa yung nilalagay sa tawag niyan? Yung papausukan ng gas. Kaya may nasa chamber kayo, nasa isang lugar kayo na naroon kayo lahat daan-daan at biglang papausukan ng usok na nanggagaling sa tambutso ng truck. At kayong lahat ay mamamatay sa suffocation. At halos wala ng lupa na kayo'y paglilibingan kung hindi para na lang kayong nakakalat na, di ba? Mga bangkay, mga katawan nila, nandun lang. Parang basura. Di ba? Kalunos-lunos. Diba? Kahirap. Pero sabi ng Lord, bakit nila yon dinanas? Dahil sa kanilang mga pagrebelde at katigasan ng ulo sa harapan ng Diyos. Pero sa kabila nun, mga kapatid, merong himala na nangyari after 2,000 years ng kanilang pagkakalat sa anmang panig ng mundo. Pagkatapos ng 2,000 taon, di ba? Sila ay muling inipon ng Panginoon. So yung turning point ng Lord, yung nangyaring Holocaust, marami sa kanilang namatay, pero yun din ang naging dahilan upang sila ay muling magkaisa. So meaning to say, minsan sa buhay ng tao, maging sa mga anak niya, may mga nangyayaring negative na bagay, may mga nangyayaring hirap, kapighatian, lungkot. Pero sa kabila nun, meron pa ring purpose ang Panginoon. Kaya sa buhay natin bilang Kristiyano, sometimes kahit mayroong pain, mayroong suffering, pero wag tayong magtampo o magalit sa Diyos dahil tiyak na mayroong purpose ang Panginoon kung bakit natin dinadanas ang mga bagay na yan. So yung himala ay nangyari na sila ay muling nagkaisa after ng World War II. At 1948, sila ay naging isang, nabuo ulit sila, umuwi sila sa kanilang bayan. At dineclare nila ang kanilang sarili na isang independent state 1948. Kaya simula noon, pagbalik nila sa kanilang bayang sinilangan, pinanggalingan, doon ang conflict na walang katapusan hanggang ngayon. Diba? Sa Palestinian, kaya nakikita natin yung mga slogan, Free Palestine. Israel conflict sa buong Arab nations. Dahil tinututulan talaga ng mga Arab countries. In fact, nung sila ay nabuo, nung 1948, sila kaagad ay inatake ng mga Arab nation na kanina kapaligid sa kanila. Kung may picture nga tayo dyan, makikita natin dyan, pinagtulungan, di ba? Di ba, ng Arab countries, dahil ayaw ng Arab nation, sila ay, tawag ito, sila ay, maging bansa. So pinagtulungan sila ng mga Arab countries like ng Lebanon, ng Syria, Iraq, Egypt, at nagfa-fund din yung Saudi Arabia para sila ay digmain. Di ba? Yun kasi ang nakasulat ng yung sa, di ba, Holy Book daw ng mga Muslim na kailangan talagang i-annihilate ang lahat ng Jew, ubusin. Di ba? Grabe yung hate. Grabe yung hate ng Diablo na kailangang ituro, na kailangang maging
relihiyon ng ibang tao para supilin, no? Para patuloy. Di ba? Kung makikita natin dyan, lahat ng mga descendants na yan sa Bible ay mga Arab countries ngayon. Yung mga Moabites, lahat ng kalaban nila, Hittites, di ba? Edomites, Ammonites, Amalekites, Ishmaelites, Assyria, lahat yan. Nung sila ay naging buong country ulit, inatake sila niyan. At libo-libo ang namatay sa digmaan na yan. Di ba? Kaya yan ang fulfillment ng sinasabi dito sa Psalms 83 verse 4. Sabi dito, ganito ang sabi, ating papawiin ang kanilang bansay, di ba? Ating papawiin ang kanilang bansay, ating lilipulin upang ang Israel ay malimutan na rin. Yan ang sabi na talagang yun ang ano ng kanilang mga kalaban. Lipulin sila, ubusin sila. Di ba? Bakit? Ang bayan ng Israel ay ganun na lamang. Dahil sabi ko nga kanina, nandoon ang pinaka-center, di ba, ng timeline ng Panginoon. Kung ano ang nangyayari sa Israel, ayaw man natin o gusto, affected ang buong mundo. Hindi maipagkakaila. At kaya ganun na lamang ang pagnanais ng kapangyarihan ng darkness, ng kalaban, na ito'y supilin dahil nagbabakasakali ang enemy natin na mapipigilan niya ang timeline na itinakda ng Panginoon. No? Pero hindi yun ang sabi ng Biblia. Kaya yun ang prayer sa Psalms 83 verse 1 to 3. Huwag kang manahimik, O Diyos. Huwag kang magpapabaya. Ikaw ay kumilos. Ang mga kaaway nagsisipag-alsa at ang mga namumuhi kinakalaban ka. Actually, ang kinakalaban itong mga bansa na ito, hindi naman talaga yung Israel. Pero yung Diyos na sinasamba, yung Diyos na rinirepresent ng bayan ng Israel, yun ang talagang kinakalaban. Sabi sa Bible, we are dealing war not against flesh and blood, but against principalities, against rulers. Di ba? Spirit being. Kung makikita lang natin ang tunay na labanan, hindi yung mga tangke, hindi yung mga eroplano, hindi yung mga missile, kung hindi yung spiritual battle na nangyayari behind doon sa digmaan na physical na nakikita natin doon sa balita. So yung world ay mayroon ng digmaan spiritual noon pa man. Si Adan at Eva nung nagkasala, mayroong war between the human at yung mga spirit being, evil spirit. Kaya laging nandiyan. Ang tanong, kanino ka papanig? Dalawa lang yan. Either ikaw ay nasa Panginoon, nasa liwanag, or either ikaw ay nasa kadiliman. Amen? Walang gitna. Pastor, neutral lang ako. Kung hindi ka naglilingkod sa Panginoon, nagsiserve ka sa kadiliman. Aminin mo man yun o hindi, alam mo man yun o hindi. Ang tanging paraan para malaman at masigurado mo na ikaw ay nasa liwanag kung ikaw ay naglilingkod kay Jesus Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi pwedeng neutral. May battle. Kailangan mamili ka ng side. Ikaw ba ay nasa side ng Israel? O ikaw ang nasa side ng kanyang mga kaaway? May mga Christian sometimes na nag-aano kita mo, nagsisimpati. Uy, kawawa naman yung mga kawawa naman itong mga Arab na to, ino-oppress. Ba't hindi nila naiintindihan ang origin, ang pinagmulan, ang galing, ang pinanggalingan?
Kailangan mo mamili kung saan ka. Sa bayan ng Diyos o sa kalaban ng Diyos. Kaya kahit anong mangyari, piliin mo kung sino ang nag-represent ng bayan ng Diyos. Amen? Dalawa lang yan, hindi ka pwede maging neutral. Mamili ka. Kaya nga yun ang digmaan, hindi lamang physical, kundi spiritual. Kaya ngayon ang naging fulfillment nung sila ay nanumbalik noong 1948. Ezekiel 36 verse 24. Titipunin ko kayo mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Kaya yung 1948 independence, pag-declare ng rebirth, yung tinatawag nilang rebirth ng Israel, ito'y isang himala ng Panginoon. Mantakin mo, 2,000 years na kayong watak-watak. Wala na kayong bayan, wala na kayong gobyerno, wala na kayong bansa. Yung bansa nyo, in-squatter na ng mga kapitbahay nyo. Makakabalik pa ba kayo? Gulo yun. Di ba? Kung ikaw ay may lupa, tapos may nakatira na, magulo yun. Di mo na. Basta-basta. Kaya kailangan daanin mo na sa puwersa. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya magmumukha lang na ng aapi, di ba? But in fact, binabawi lang ng Israel yung kanilang talaga. Kaya hindi kayo dapat kaagad madali kayong matouch. Di ba? Dapat tingnan nyo talaga kung ano yung history, kung ano yung plano, at lahat ng nangyayari ito nakaplano sa Panginoon. Kaya nga sabi sa Ezekiel 36:24, titipunin ko kayo muli mula sa iba't ibang bansa upang ibalik sa inyong bayan. Nakita nating nangyari yan. Imposible pero nangyari. Tinututulan ng lahat ng mga malalaking Arab nations, established na. May mga armies, may mga tangke, may aeroplano, may mga bomba, daang-daang libo ang mga military. Tinututulan nila. Pero hindi napigilan. Bakit? Kasi yun ang plano ng Diyos. Kaya anong makikita mo kapag kaplano ng Panginoon, kahit gaano kalaki ang hadlang, hindi kayang pigilan ni numan. Sabi mo sa iyong katabi, may plano ang Diyos sa buhay mo. Ha? Kaya huwag kang papapigil. Ha? Konting discouragement lang, ikaw naman na-discourage na, ayaw mo na magpatuloy. Konting narinig lang na ayaw mo na magpatuloy sa trabaho, pinanghihinaan ka na ng loob, ayaw mo na magpatuloy sa paglilingkod dahil na-discourage ka. Pero kung may plano ang Diyos sa buhay mo, walang makakapigil nito. Tutuparin ng Diyos kung ano ang plano niya. Kaya nung nangyari ito, walang nakapigil. Although hindi naging madali, isang taon pa lang, pag-declare nila ng kanilang independence, mga ilang buwan, digmaan agad. Libo-libo ang namatay. Ngunit, hindi pa rin napigilan ang plano ng Diyos. Verse 33, Ezekiel 36, verse 33, tatalon tayo. Ipinapasabi ni Yahweh o ng Diyos, kapag nalinis ko na kayo sa inyong karumihan, muli kong patitirahan ang inyong mga lungsod at muling itatayo ang mga lugar na wasak. Bago sila bumalik yun, yung bayan ng Israel, yung lupain ng Israel ay wala talagang silbi. Pagbalik nila, walang kakwenta-kwenta, wala, halos hindi matirahan. Pero ngayon, kung bibisita kayo, kung makikita nyo lang sa internet, na ang lupaing Israel ay maunlad at maganda na uli ang bayan na yon. Ngayon, bagamat ginigera ngayon, di ba? Bagamat maraming missile ang
lumanding at maraming building ang nawasak. Pero totoo ang sinasabi ng Biblia na before 1948 halos wala itong silbi. Pero ngayon, paglipas ng ilang mga taon, nakita mo na muling itinayo ng Panginoon. Naging isang leading country. At kahit maliit sa mapa ng mundo, hindi mo basta-bastang masisindak. Ha? Napakaliit. Tingnan nyo yung mapa kung para lang di ba? Doon sa lahat ng Arab nation niya, para lang siyang libag Konti lang. Pero, sa tulong ng Diyos, hindi mo basta-basta masisikil dahil kasama nila ang Diyos. Hallelujah. Kaya doon makikita natin yung power ng Panginoon. Yung promises ng Panginoon, yung prophecy na unti-unting natutupad. Kaya makikita natin lahat ng nakasulat sa Biblia ay talagang mangyayari at mangyayari. Lahat ng mga nangyayari sa timeline ng Panginoon, sa Biblia, pag binasa mo, marami doon mga nangyari na. Actually, nandun na tayo sa part ng dulo. Dulo na tayo. Yung henerasyon natin ngayon, nandun na sa last part. Halos. Nasa dulo na. Kung nagbabasa ka ng buong istorya, nandun na tayo sa ending part, sa climax. Yun ang pinakamaganda pag nagbabasa ka ng books. Yung mga bandang climax na nandun na lahat ng twist, di ba? Yung ba nanonood, mahilig manood ng Netflix May mga twist, bida pala, kontrabida pala to. Ay, ito pala, ano pala. Nandun na tayo sa part na yun. Kaya lalong mas kaabang-abang, no? Actually, hindi naman dapat nakakatakot Kasi ba't ka matatakot sa bagay na alam mo na? Di ba? Hindi nakakatakot. Lalo na kung may mananakot sa'yo at alam mong gugulatin ka dyan sa iskinita na yan. Alam mo na Gugulatin ka, ready ka na. Verse 34, ang mga ilang dako ay muling bubungkalin. Kapag nakita ito ng mga tao ay sasabihin nilang, ang lugar na ito'y dating tiwangwang, ngunit ngayon parang hardin ng Eden. Ang lungsod na wasak at walang tao, ngayon ay may nakatira na, muling nakatayo at naliligid ng muog. No? Hindi man literal, na sila ay defended ng mga malalaking, tawag ito, noong unang panahon na mga pader. Pero nakikita mo sila ay well defended ng kanilang military, ng kanilang, di ba, kahit yung mga missile, sinasalubong doon sa ere. Kita nyo yung mga high-tech. Sabi ko nga, nagkakagulo na ang buong mundo, nagkakadigmaan na, abalang-abala na paano depensahan. Ang Pilipino, abalang-abala pa rin sa politika. Diba? Tayong mga Pinoy, parang huling-huli. Yung mga tao, pinaghahandaan na paano depensahan. Ganito. Yung mga tao, military service na. Tayo dito, puro Pride Month. Ang pinagkakaabalahan, imbis na maging makisig, handang lumaban sa bayan, ang mamatay na ang dahil sa'yo. Pero ngayon, ano na nangyari? Puro na. Di ba? Ang layo ng ating gobyerno. Ang layo ng ating, ang mga tao gusto mangurap. Mula sa pinakamaliit na namamahala sa gobyerno hanggang sa pinakamataas. Ganun ang nasa isip. Paano kamalin ng kabanang bayan? Pero pananagutan din nila yan sa Diyos pagdating ng panahon. Di ba? Kaya nga nakita natin dito kung papaanong inayos ng Diyos. Tinayo ulit. Ngayon, napakaganda na ng Israel. Napaka-unlad.
Maganda ang pamamalakad, magaganda ang mga syudad, kahit ngayon na nasa gitna sila ng digmaan. No? Actually, pangarap ko nga, sabi ko sana makatapak tayo doon. No? Makita natin yung Jordan River, yung Red Sea, hinati ng Diyos to eh. Diba? O kung saan binautismuhan ng mga alagad ng Diyos. Napakaraming historical event. Makapunta ka sa Golgotha, saan nilibing si Jesus, di ba? Kaya lang sana, no? Sana may panahon pa. Ezekiel 37 verse 11, sinabi sa akin ni Yahweh, ito yung vision ni Ezekiel. Ezekiel, anak ng tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming buto. Wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan. Ito yung nangyari. Totoo to sa Holocaust, World War II. Ba? Nakita niyo yung mga tao doon, butot balat na. Sabi ko nga kanina, hindi na halos mailibing. Binobulldozer na. Kita niyo, after ng World War II, na-reveal yung evilness na nangyari. Yung mga bangkay, tinan nyo na lang, i-google nyo na lang, hindi ko mapakita yung picture dahil masyadong sensor Masyadong pangit tingnan dahil syempre mga body ng tao yon, katawan ng tao, bangkay ng tao. Na napakarami na para ng bundok. Halos binobulldozer na. Anong karami? Kaya hopeless na, wala na talagang nag-expect. Pero muling itinayo ng Panginoon. Muling ibinalik. Kaya yun sabi ko, himala ng Diyos. Kung hindi dahil sa Panginoon, hindi mangyayari na muling babalik sila sa sarili nilang bayan. Magiging isang bansa sila na hanggang ngayon hindi lang basta-basta bansa, kung hindi isang matatag na bansa. Verse 14, 37, verse 14, hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong akong si Yahweh ang nagsabi nito at aking gagawin. Diba? 1948, lahat sila nagbalikan, Israel. Mostly galing sa Europe. No? Kasi kahit nandoon sila sa iba-ibang bansa, hindi sila pinabayaan ng Panginoon Di ba? Pinagpala sila ng Diyos kahit nasa ang lugar sila. Naging isang prominenteng mga businessman, mga tao. Kaya yun ang kanilang dinala pabalik upang makatulong sa pag-rebuild ng kanilang bayan. Pero, pagdating naman sa Ezekiel 38 and 39, dito natin makikita mga kapatid, na itong digmaan na to ay hindi pa nagaganap. Yung nangyari doon sa Psalms 83 verse 4, nangyari na yon nung kanilang rebuild. Sila ay dinigma, pero sila ay tinulungan ng Diyos. Na-fulfill na yon. Ezekiel 36:24, na-fulfill na yon from the scratch, pamwala na. Binuhay muli ng Panginoon, parang mga bangkay, mga buto, na wala nang magawa sa buhay, hinipa ng Diyos, sabi niya, binigyan ng lakas, tumubo ulit, lumakas ulit. Sila na ulit ang bayan na nakita natin ngayon. But sa Ezekiel 38 and 39, ito ay ang muling digmaan na naman na nakikita natin. At dito malaki ang role ng bansang Persia. Now, kilala natin ito bilang tawag na modern Iran. No? So dati yung Iran, ang pangalan niya ay Persia. Ngayon, pinalitan na ng Iran, 1930 yata, I think, nagpalit sila ng pangalan. Pero sa Biblia, nandoon ang pangalan nila. No? Kaya itong conflict na ito ay isang magandang makita at bantayan. At dito mo masasabi talaga, di ba, na ang Diyos ay totoo at tunay sa kanyang mga sinasabi.
Unti-unting nangyayari, unti-unting nagaganap. At ito na nga sa ating lifetime, sa ating henerasyon, nakikita natin na unti-unting nare-reveal. Diba? Ezekiel 38 and 39. Ezekiel 38 verse 1, sinabi sa akin ni Yahweh, Ezekiel, anak ng tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Meshek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mo. Ano sabi ng Word of God dito? Metaphorically, itong si Gog ay isang leader na maglilid ng maraming bansa upang muling atakihin ng Israel. Diba? Ito ay isang person, ito ay isang leader. Hindi pa natin nakikita ngayon exactly kung sino to. Pero based dito sa Bible, yung lugar na tinatawag natin na Magog, lupain ng Magog, ito ay north from Israel. Diba? So kung makikita natin, yung picture 2 natin, pakita nga natin please. Para may idea lang tayo. Ganon uli yung mangyayari. Na yung mga bansang nakapalibot sa Israel, ganon ulit. Aatake ulit, pas matindi pa. Di ba? Kasi yung Israel actually hindi naman sila magagapi talaga eh. No? Kaya lang sabi ng Bible, magpapasok sila sa isang peace treaty. Pero yung peace treaty, mga ilang araw lang ang lilipas, hindi na yun tutuparin ng mga kasama nila. Kumbaga, inano lang sila, anong tawag niyan? Linoko. Tatraidorin sila. At yun ang dahilan kung bakit sila ay lulusubin ng lahat at mukhang matatalo. Pero actually ngayon, tingnan mo, wala silang pakialam. Ayaw nila makipag-peace treaty. Kaya naman nila kahit sinong bansa eh. Libo-libong mga missile. Kahit magsanib puwersa pa, kaya nila eh. Kaya lang, yung pagkakamali nila, according sa Bible, papasok sila sa peace treaty. Kung saan siguro isusuko nila lahat ng kanilang military arsenal, lahat ng kanilang pangdepensa. Yun ang malaking pagkakamali na hindi naman mapipigil. Bakit? Kasi tapos nang sabihin ng Biblia. So hindi na yun mapipigil, mangyayari at mangyayari yun. Papansinin lang natin kung paano at kailan. Yun na lang ang titingnan mo mangyayari. So yung mga bansa na yan, Magog sa north, yung Gomer, di ba? Meshek, Tubal, Persia, ngayon ayan na ang Iran, Kush, Libya, Put. Lahat yan may mga modern name na ngayon. So kung titingnan nyo na lang sa mapa, sila yung mga possible. Diba? Hindi lang talaga natin malaman kung sino yung mga bansa na yan, pero nakapalibot yan at mostly yan pa rin ay mga Arab countries. At mga merong malaking hatred sa Israel. No? So pag titingnan mo, ang pinaka-far north ng Israel, pag tiningnan mo sa mapa, ang huling bansa na naroon na malakas na makapangyarihan, pag tiningnan mo yon, Russia. So pag tiningnan mo yung mapa, Israel to, far north, sa taas niya, wala nang ibang bansa doon, o gobyerno, o empire, kung hindi makikita mo doon, Russia. So possible na yung Russia makikipag-alliance sa mga neighbor Arab countries ng Israel. Di ba? At yun ang magiging pinakamatinding laban na kakaharapin ng Israel na sila ay mukhang magagapi na. Sabi dito, patuloy nating basahin. Pinasasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog. Pinakapuno o pinakapuno ng mga hari ng Meshek at Tubal. Kumbaga siya yung pinaka-leader ng alliances. Di ba? Siya yung magdidikta. O sabay-sabay tayong umatake, kaliwa, kanan, sa taas o sa baba, sabay-sabay. Patatalikurin kita ngayon at lalagyan ko ng kawit ang iyong panga. Iaalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo,
Metaphorical ito mga kapatid. Ibig sabihin, lahat ng iyong mga military force, kasama nila ang kalalakihan ng Persia, modern day Iran, Ethiopia, at Libya, na pawang may panggalang at mga naka-helmet. Kasama rin nila ang Gomer, pati ang kanyang hukbo, at ang Bet Togarma hanggang sa dulong Hilaga. Imagine niyan. Pati ang hukbo nito at ang mga kalalakihan ng marami pang bansa. Humanda kang lagi, ikaw at ang hukbong kasama mo. Tumalaga kayo anumang oras na kailangan ko. Pagkaraan ng maraming taon, titipunin ko kayo. Lulusubin ninyo ang isang bansang itinayong muli mula sa pagkaguho. Ang nagkaroon ay ang mga taong tinipon mula sa iba't ibang dako at payapang naninirahan sa mga bundok ng Israel. Isang lugar na dating tinatawag na walang naninirahan. Sasagasaan ninyong parang bagyo ang lugar na iyon at kakalatan ninyo na parang ulap. Ikaw at ang iyong hukbo at ang makapal na taong kasama mo. Imagine niyo yan. Na nakapalibot talaga. Diba? Lahat ng hukbo. Pero anong matututunan natin dito na even ang pag-attacking na ito ay orchestrated ng Panginoon. Kayang gumamit ng Panginoon kahit ng mga kalaban ng kanyang bayan para matupad talaga kung anong sinabi ng Diyos. Matupad yung purpose ng Panginoon. No? Lahat ng yan nangyayari. Kaya alam natin, ang Diyos ang may control ng lahat ng bagay sa mundo. Whether calamity, whether mga bagyo, lindol, ano man nakikita natin sa mundo, kahirapan, pinapahintulot ng Panginoon. Bakit? Kasi merong dahilan ng Diyos. Part ng kanyang plans. Even war. Akala lang ng mga tao na ito na sila ang nagdidikta. Akala lang nila na sila ang nagpaplano para lusubin, para sirain ang bayan ng Diyos, ang bayang pinili ng Diyos. Pero ang totoo, sila ay sinisila ng Diyos para sa kanilang ikakapahamak. Verse 15, isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan. Mula sa dulong hilaga ng Israel, sasalakayin ninyo ng rumaragasang bagyo. Ipapalusob ko sa inyo ang aking bayan upang makilala sa mga bansa kung sino ako at upang sa pamamagitan mo'y maipakita sa kanila na ako'y banal. Lanado ng Panginoon. Sige, atakihin nyo. Papahintulutan ko kayo. Bugbuo kayo ng alliances. Pagtulungan ninyo. Apihin ninyo. Verse 18, pagdating ng araw na iyon, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, aabot na sa sukdulan ang aking poot. Verse 19, at sa tindi ng aking galit, lilindol ng malakas sa buong Israel. Ang mga isda, ibon at hayop, malaki man o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harapan ko. Ang mga bundok ay guguho, gayon din ang mga bangin at ang lahat ng mga muog sa lupa. Papahirin ko sa Gog ang matinding, paghahariin ko sa Gog ang matinding takot at sila-sila'y magtatagaan. Yan. Ibig sabihin, aatakihin na nila yung kapwa nila, kakampi, kasama. Papaguluhin ng Panginoon, may lindol. In other words, sa oras na ito, sa pagkakataon na ito, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ang magde-defend na sa Israel. Ngayon kasi yung Israel umaasa pa sa mga Iron Dome nila, sa military nila, sa tactical military tactics nila na magagaling. Diba? Pero darating ang panahon na wala na silang magagawa. Lahat sila, na nakipag-peace treaty sila, naloko sila, nabudol sila. Tapos bigla silang inatake nung wala na silang capability.
At pagkatapos, doon na papasok sa eksena ang Diyos. Doon mo makikita ang Diyos mismo ang makikipagdigma sa kanila. Yun ang sabi ng Bible. Dito mo makikita yung mga supernatural power ng Diyos. Gagamitin yung natural, bagyo, unos, mga kidlat, mga apoy, lahat na yun. At doon makikilala ng lahat ng tao sa mundo na ang bayang Israel ay pinili ng Diyos. Idedepensa niya. Actual siya na ang makikipaglaban. Di ba? Pag nakita natin siguro yun, magical eh. Di ba? Magical. Pag nakita doon, tapos, verse 23, sa kanyang paraan ko, verse 23, sa ganyang paraan ko, ipapakita sa lahat ng bansa na ako ay makapangyarihan at ako ay banal. Sa gayon, makikilala nilang ako si Yahweh. Ako ang Diyos. I-reveal ng Panginoon yung power niya. So lahat ng mga digmaan na ito ay parte ng plano ng Panginoon. Hindi na tayo magtataka. Kahit yung mga evil one, yung mga kalaban, yung mga countries na akala nila sila ang nagpaplano, pero hindi nila alam, pinapaikot lang sila ng Diyos. At bandang huli, walang ibang mananalo kung hindi ang Diyos at ang kanyang mga pinili. At ang tanong, kapatid, kanino ka papanig? Sa Diyos at sa bayan niya na sigurado ng panalo. Tapos na yung kwento eh. Kumbaga tayo ngayon na buhay, part na lang tayo ng story. Part na lang tayo sa loob nito. Pero tapos na, alam na natin kung ano ang ending. Amen? Naintindihan natin? Buhay tayo ngayon. Pero tayo ay nasa loob nito at tapos na yung story nito. Alam na, reveal na. Hinahantay na lang natin yung mga mangyayari, magtatagpi-tagpi, makukompleto na. Kaya ngayon, ang tanong sa lahat ng mga tao na nakikinig, pagdating ng digmaan na yon, final battle na yon, kanino ka nakapanig? Kaya napakalaki, big deal ngayon na ngayon pa lang kilala mo dapat si Lord. Ngayon pa lang, si Jesus Christ, tinanggap mo sa puso mo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Bakit? Kasi kahit ano mangyaring dilubyo dito sa mga pinagbabasa natin, kung si Jesus Christ na sa buhay mo, kung ikaw ay saved, ikaw ay may salvation sa buhay mo, hindi mo na to kailangan problemahin. Hello? Yung mga tao lamang na manginginig, manggigimbal sa storya na to, yun yung mga tao na ayaw kilalanin ang Diyos sa kanilang buhay at patuloy na nagre-rebelde sa authority ng Panginoon. Kaya nga ang tanong, kapatid, tapos na ang kwento, the battle has already been won. Tapos na. Wala nang laban eh. Kumbaga parang ikaw yung nanonood ng pelikula, tapos na yung ending, alam mo na yung ending, pinanood mo lang ulit. At naroon tayo sa kwento na yon. Reveal na ng Panginoon ang mangyayari sa buong mundo hanggang sa katapusan ng buong mundo. Itong mga nangyayari na ito, digmaan, gera, tapos na itong lahat. Planado ng Panginoon, dinadirect, pinapahintulot ng Panginoon, lahat ng mga nangyayari ito. Upang ano ang purpose ng Panginoon? Upang i-reveal ang kanyang glory pagdating ng takdang panahon. Marami kasing tao hindi naniniwala to see is to believe eh. Maraming mga atheists. Maraming mga tao na hindi naniniwala. Naniniwala sa Diyos. Wala yun. Yan ang panahon na lahat sila ay makikita talaga ang glory ng Diyos. But sana hindi pa huli ang lahat. Amen? Pag pinakita ni Lord ang glory niya, nahuli na ang lahat. Wala na. Ay, totoo pala, pero wala na. Ngayon ang panahon, kapatid, habang wala pa, habang hindi pa ito nangyayari, siguraduhin mo na sa buhay mo na ikaw ay merong kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
Palakpakan natin ang Panginoon. Wars, rumors of wars, ay hindi mapipigil. Ito'y hindi maiiwasan. Ito'y nakasulat na. Ang tanong, pag nangyari ang digmaan, nasaang panig ka? Kanino ka pumanig? Napakahalaga nun, ha? Christians, listen. Sa mangyayaring digmaan na ito, kailangan pumanig ka. Kanino ka papanig? Sino ang ipagpipray mo? Hello? Marami akong naririnig ng mga Christian, panig sa kalaban. Marami pa dyan nagko-comment pa sa Facebook, sa mga social media nila. Kinokondem pa yung bayan na pinili ng Diyos. Kailangan nyo akong pakinggan, mamili kayo ngayon. Baka nasa maling side kayo. Alam nyo, napakaraming fake news. Nung nakaraan, maraming nahuli, di ba, na lahat pala yun, arte lang. Na may direktor, ino-over, nila yung, di ba, yun nangyayari sa Gaza. Ino-over nila, may direktor talaga, kunwari yung bata, kawawa, may photographer. Pero lahat pala yun, fabricated lang, planado lang. Yung mga ospital na bakit binombag, yun ang ginawang kuta ng mga terorista. Na kinakanlong din ng gobyerno nila. Paano hindi papasabugin yun? Nandun yung headquarters. Tapos marami akong nakikita mga believers na na-deceive, pumanig sa kabila. Christians, people of God, sabi ng Panginoon, ipag-pray nyo ang bayang Israel. Pray for the peace of Israel. At kung dumating na sa punto na kailangan yung pumili, kahit ano mangyari, piliin nyo ang bayan na pinili ng Diyos. Dahil sa storya, sa kasaysayan ng mundo, ano man ang mangyari, yun ay mananatili at yun ay pagtatagumpayin ng Panginoon. Kaya nga sa buhay natin, Jesus is our only hope. Yung mundo, yung gobyerno dito, hindi na tayo masyadong nag-expect. Sabi ng Bible, we are citizens of heavens. Iba-iba man tayo ng lahi, iba-iba man tayo ng tribo. Yung iba man, iba-iba ng bayan, Amerikano, African, American, sa Europe ka man, Asian ka man. Pero kung ikaw ay may Jesus Christ sa puso mo, ikaw ay ligtas at ikaw ay kasama sa nation ng Panginoon. Pagdating ng panahon, pag natapos na itong storya ng kasaysayan ng mundo, tayong lahat ay magkakasama-sama sa bagong langit at bagong lupa na itatatag ng Panginoon. Kaya nga sabi ng Matthew 24 verse 13, ngunit ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya habang buhay tayo mga kapatid, ipangaral natin ang katotohanan. Lahat ng ito, yung gera, ito, lahat to nakaplano na. Nakaplansya na, mangyayari at mangyayari yan sa ayaw natin at sa hindi. Ready or not, mangyayari yan. Hindi natin mapipigil. Pero ikaw, may kaya kang gawin. Kung hindi mo pa tinanggap si Jesus Christ sa buhay mo, tanggapin mo na siya. Di mo alam bukas, baka bigla kang bagsakan ng nuclear bomb. Tayo, meron din tayong nagbabadyang digmaan, di ba? Sa China, kahit saan. Di mo alam kung ano mangyayari bukas. Ngayon pa lang, siguraduhin mo na ang kaligtasan mo. Paglingkuran mo si Jesus Christ. Magpakumbaba ka ng sarili mo sa Kanya at paglingkuran mo siya ngayon. Dahil yun lamang ang paraan para maligtas ka sa mga dilubyo na paparating sa mundo. Jesus Christ is the only hope. Siya lamang ang pag-asa sa buhay na ito. Hiniling ko pong tayong lahat ito mayo mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ama naming banal na nasa langit, Lord. Alam namin, Panginoon, na lahat ng sinabi mo ay gagawin mo, O God.
Wala kang papalagpasin. Lahat ng itinakda mo mangyari, Panginoon, ay tiyak na mangyayari. Pinatunayan mo na sa amin, Lord. All over the history ng Bible, pinatunayan mo na lahat ng pinangako mo, tinupad mo. Ginawa mo, Panginoon. Yan ang naging dahilan kaya kami, Panginoon, ay lalong maging nananatili, naglilingkod sa iyo ng tapat. Dahil nakita namin ang lahat ng traces ng mga promises mo na iyong ginawa, Lord. Alam namin, Panginoon, we are living in the last days. Nandito na kami sa last part ng story, God. Nakikita namin unti-unting nare-reveal yung mga sinabi mo, O God. Yung mga itinakda mo, unti-unti na namin nakikita. Bagamat hindi pa ito talaga yung actual, pero ito'y marahil ang pasimula na ng mga magaganap na sinabi mo. Lord, salamat na patibayin mo ang pananampalataya namin. Sabi sa iyong salita, in the last days, Lord, marami ang manlalamig ang pananampalataya. Lord, sana hindi kami isa sa mga yon. Tulungan mo kami na manatiling mag-alab ang aming faith sa iyo. Ano mang circumstances, ano mang Panginoon problema, ano mang pagsubok, ano mang hadlang, Lord, huwag mong hayaan na manlamig kami, Panginoon, sa aming pananampalataya sa iyo. Lord, ikaw lamang ang aming hope. Ikaw lang namin ang aming last chance, Panginoon. Jesus, ikaw lamang aming last chance. Walang ibang chance, Panginoon. Kaya tulungan mo, Lord. Hipuin mo ang puso ng iyong mga anak. Hipuin mo ang puso ng tao, Lord. Maging narito man siya, Panginoon, sa loob ng templo mo, o maging nanonood man siya online. Iligtas mo ang taong ito, O God. Ang tao na ayaw niyang makita ang malagim na kasasapitan ng sanlibutan na ito. Iligtas mo siya, Panginoon. I-transform mo yung kanyang puso. Gawin mo, Panginoon, na puso na handang sumunod sa iyong banal na salita. Lord, salamat. Alam namin, Lord, na hindi namin kailangang matakot sa mga nangyayari na ito. Dahil sa kabila ng mga pangyayaring ito, Lord, hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Kasama ka namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord, na manatiling tapat hanggang sa katapusan ng aming hininga, hanggang sa katapusan ng existence namin dito sa mundo, ay manatili kami na faithful sa iyo, Lord. Salamat, Panginoon, ikaw lamang aming itataas. Nawa ikaw, Panginoon, ay aming naparangalan sa aming buhay. Ibinabalik namin ang lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, iyong bugtong na anak na aming Panginoon at Hari. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Hesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.